Hi, hello mga kapanalig. Kamusta po? Kakatapos ko lang maligo. Ayan, medyo masama yung pakiramdam ko ngayon. Pero dahil sa nangako po ako na magla-live tayo ngayon para sa usapin ng Santo Niño de Cebu, sige po, ito po ay ating tatalakayin. Kamusta mga kapanalig ko? Hintayin po natin yung mga papasok at manonood. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa Santo Niño de Cebu. Hindi po talaga maganda yung pakiramdam ko ngayon, pero dahil sa nangako po ako na tayo ay magla-live, so nag-decide po ako na mag-presentations, no? Iniligo ko na lang yung sama ng pakiramdam ko. Anong oras na rin po kasi ako natulog kahapon? Oops, nawala. Shout out 7 live viewers. Shout out mga kapanalig. Kasi maraming nagtaas ng kilay sa akin ng mga protestante, no, yung nagsinulog ako. What's up 11 live viewers? Kamusta po? Kamusta po kayong lahat dyan? Sandali lang po meron lang akong inaayos. Sabi ni Reynaldo Sorojo Ramos Jr., kung tayo ay may Santo Niño de Cebu, ang Iglesia ni Cristo naman ay may Felix. Yan, medyo mahina po yung signal ha. Pagpasensyahan nyo na po. Then live viewers, kamusta po kayo? So ang topic natin ngayon ay Santo Niño de Cebu. Mahalaga po ito na ating pag-usapan kasi para alam naman natin kung bakit tayo dumadalo sa kapistahan ng Santo Niño. Hindi po pwedeng dalo lang tayo ng dalo tapos wala naman pala tayong alam. Dapat naiintindihan natin yung mga kapistahan ng simbahang Katolika. Hindi po tayo dapat nakikipista o nagdidiwang ng kapistahan tapos hindi nyo naman alam kung bakit kayo nagdidiwang, no? Kaya ang mga nagdidiwang ngayon, mga sulpot, diba? Kaliwat kanan ngayon ang handaan sa Cebu. At malamang sa alamang yan, yung mga protestanting ito, yung mga sulpot na galit sa mga kapistahan ng Katoliko, nandoon, manonood ng sinulog. Nandoon, pupunta para makikain. May dala-dala pang balot. Nag-take out pa, tapos hindi naniniwala sa kapistahan. Diba? Kapag galit kayo sa mga kapistahan ng Katoliko, huwag kayong pupunta. Huwag kayong manonood ng mga sinulog. Sa bawat kapistahan, ang bawat barangay, nagtatayo yan ng stage. May mga artistang pumupunta. Huwag kayong manonood, mga sulpot. Diba? Malalaman-laman naming mga Katoliko, mas malaki pa bunganga nyo kakatawa. Tuwang-tuwa sa galak. Pero galit na galit sa kapistahan. Kahit hindi kapistahan ng Santo Niño, kahit mga kapistahan ng bawat barangay, may mga stage yan. No, nag-i-invite ang kapitan o minsan yung mayor ng mga artista. Nandoon sila, yung mga sulpot, tuwang-tuwa, sayang-saya. Nakikipag-inuman pa sa mga Katoliko. Pero kung makalait, makapintas sa kapistahan ng Katoliko, wagas. Pero kung makapag-take out kayo ng handa, waging-wagi. Diba? So, wag tayong ganon. Kailangan maging totoo tayo sa ating mga sarili.
Pag galit kayo sa mga kapistahan ng simbahang Katolika, huwag kayong dadalo. Ba't kayo dumadalo, di ba? Ba't kayo pupunta sa mga kasiyahan ng mga Katoliko? Galit nga kayo. Yun, ganun lang kaano yun ka-basic di ba? Nagagawa nyo ngang hipuin at hawakan sila Eduardo Manalo. Sayang-saya kayo, tuwang-tuwa kayong mahawakan si Eduardo Manalo, tao lang yan. Di ba? Kami, mas nagagala kami kasi ang gusto naming hawakan at ang gusto naming hipuin ay yung mga sagradong imahen na ang nire-representa ay si Kristo, si Maria, the Apostles, the Nazarene, Black Nazarene. Ang nagre-represent nun, banal. Yung mga founder ninyo, hindi naman banal, pero galak na galak kayong mahawakan. Tapos, lalaitin ninyo yung mga kapistahan ng simbahan namin. Ando doon kayo sa unahan pa. Palakpak pa kayo kung makanood kayo ng mga programa ng simbahan. Huwag niyong sabihin na walang sulpot na pupunta doon sa Cebu para manood ng sinulog. Magaganda ang tradisyon ng simbahan dito sa Pilipinas. Ang sinulog pa lang, panalo na. Makaati-atihan. Makapagpa-picture kayo, pupunta kayo ng Rome, makapagpa-picture kayo sa Holy Land, wagas, pero hindi naman kayo naniniwala sa Catholic Church. Huwag nyo sabihin, hindi. Huwag nyo malait-lait ang kapistahan ng Santo Niño kung makakalaban ninyo. Okay. Dito tayo sa usapin sa paksa ng Santo Niño de Cebu. But before we start, shout out kay Ate Beth Machold Puerto, magandang hapon po. Kay Kuya Edison de Miguilio, magandang hapon po sa inyo. Kay Ate Bing Dingla sa Pales, magandang hapon po, happy fiesta po at sa lahat ng mga Cebuano at sa lahat ng Katoliko actually. Kay Kuya Ran Bagolor, magandang hapon. Kay Ate Evangeline Dizo, I miss you Sanrio, I miss you din po sa inyong lahat. Na-miss ko kayo, ang tagal kong nagpahinga. No? Pero ngayon, medyo nag-a-adjust pa lang ako. No? Kay Kuya Axer Bautista, salamat po, niloadan nyo ako kaya ako nakapag-live ngayon. Thank you po sa load ninyo sa akin, makakapag-live na ako. Kay Ate Ana Marie Maniquez, magandang tanghali Sanrio sa napakalamig na panahon. Grabe ang ginaw dito sa Mindanao ngayon, lalo na dito sa amin sa Tagum City. May part area dito na may baha. Yan, lagi po kayong iinom ng sabaw kung sobrang lamig dyan kasi baka magkasipon po kayo or magkaubo. Kasi ako, kapag konting ginaw lang, konting lamig, nagkakasakit ako. Kung hindi ako sisipunin, uubuhin ako. Kay Kuya Ricky Bardon, maayong hapon din po sa inyo. God bless you. Okay, simulan na natin yung talakayan natin, no? Kasi masama talaga yung pakiramdam ko. Ang paksa natin ngayon ay patungkol sa Santo Niño de Cebu. Si Miguel Lopez de Legazpi, kasama ang kanyang mga kasamahan, sila ay nakarating sa isla ng Sugbo. No? Naglakbay ito, si Miguel Lopez de Legazpi, kasama yung mga tropa niya. No? Kasama yung mga barkada niya. Kasama yung mga kasamahan niya. No? Naglakbay siya at sila ay nakarating, no, sa isla ng Sugbo. Ano tong isla ng Sugbo na to? Pag sinabing isla ng Sugbo, ito po ay dating pangalan ng Cebu. Ang dating pangalan ng Cebu ay Sugbo. No? Nakarating dyan si Miguel Lopez de Legazpi kasama yung mga troops niya, no? Now, noong April 28, 1565, no, noong April 28, 1565, sinunog nila Miguel Lopez de Legazpi ang buong pamayanan na natagpuan nila doon upang itaboy ang lahat ng residente sa lupain. So, nung nakarating si Miguel Lopez de Legazpi doon sa Cebu, no, sa bayan ng Sugbo, meron dong isang lugar na kanilang sinunog. Bakit? Para magkaroon sila ng sarili nilang lugar. Para umalis yung mga nandoon at na katutubong Cebuano.
So, sinunog nila, syempre, pag may sunog, alangan naman doon ka mag-stay, nagtakbuhan ngayon. Nag-alisan. Ngayon, doon sila, ayun ang ginawa nilang kampo. Ito nga yung Santo Niño na to, ng Cebu, yan ay natuklasan, nakita, nadiskubre, no? Sa mga guho ni Juan de Camus, isa sa mandaragat ni Legazpi. So yung Santo Niño ng Cebu, ang nakatuklas niyan ay si Juan de Camus. Isa ito sa mandaragat ni Miguel Lopez de Legazpi. Ngayon, yung Santo Niño de Cebu, o yung icon na ito ay nakabalot sa puting tela at itinago sa loob ng Spanish crafted wooden box. So yung nakita nila ito, no, itong Santo Niño de Cebu, binalot nila ito sa puting tela. No, binalot nila. Tapos ito ay itinago nila o inilagay sa Spanish crafted wooden box sa isang kahon para maingatan. Yung image ng Santo Niño de Cebu, no, yung image ng Santo Niño de Cebu ay naligtas. Naligtas yan di ba nga kasi nagkaroon nga ng sunog? Yan ay naligtas sa pamamagitan ng sunog. No? Kasi nga nagkaroon ng sunog Naligtas siya, hindi siya nadamay dun sa sunog. At ang pagkakatagpo o ang pagkakatukla sa imahe ng Santo Niño de Cebu, ito ay itinuturing ng mga Cebuano kahit sa panahon ni Miguel Lopez de Legazpi na isang malaking himala. Kasi yung nagkaroon ng malaking sunog at nandoon yung image, napaka-imposibleng hindi siya masunog. Kasi malaki yung sunog na yun Pero isipin ninyo, hindi siya nasunog at nakakahon pa yun nakalagay pa yun sa kahon at kahoy yun. Hindi siya nasunog. At ito ay pinaniniwalaan, no, during that time na isang malaking himala na bakit hindi siya nasunog? Ang laki ng sunog na yun. No? At dahil sa paniniwala na isang malaking himala ang hindi pagkakasunog ng Santo Niño during that time, ipinag-utos ni Miguel Lopez de Legazpi ang pagpapalaganap ng debosyon sa banal na bata o dyan sa Santo Niño. No? Yung nagpasimula ng pagdedebosyon niya, yung nag-utos na dapat kayong mga Katoliko na nandito sa Cebu, dapat kayong magdebosyon o magkaroon ng debosyon sa Santo Niño, ang nag-utos niyan ay si Miguel Lopez de Legazpi. Diyan nagsimula ang pagdedebosyon natin sa Santo Niño dito sa Pilipinas. At ito ang una sa maraming debosyon sa banal na bata sa iba't ibang lokalidad sa Pilipinas. Ito po ang kauna-unahan na debosyon dito sa Pilipinas ang may pinakamarami. Bakit? Dahil ang unang sagradong imahe na nakarating dito sa Pilipinas ay ang Santo Niño de Cebu. Yan ang unang pinakilala sa atin Di ba? Bakit ba sa atin pinakilala ang Santo Niño de Cebu? Unang-una, para, basagin ang mga anito. Ginamit yan ng mga Kastila para patayin ang paniniwala ng mga paganong Pilipino noon sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Kaya nagkaroon tayo niya ng Santo Niño. Ikalawa, yan ang unang-unang sacred images na dumating sa Pilipinas. Kaya nung yan ay ipinag-utos na, kayong mga Katoliko dito sa Pilipinas, kailangan nyong magkaroon ng debosyon sa Santo Niño. Yan ang unang-unang debosyon na ating ginawa, na ating pinaniwalaan at minahal, at yan ay nagkaroon ng maraming mga deboto sa iba't ibang lokalidad. Kumalat ang mga pagdedebosyon dyan nating mga Katoliko dito sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar. Wala pang Poon Nazareno, laganap na ang pagdedebosyon sa Santo Niño. Tandaan nyo, the first sacred images here in the Philippines is Santo Niño de Cebu. At yung Santo Niño de Cebu ang dahilan
kung bakit ang Pilipinas na noon ay pagano ay naging Kristiyanong bansa. Dahil yan ang ginamit ng mga Kastila para ipalaganap ang Kristyanismo dito sa Pilipinas na dating bansang pagano. No? Kaya marami na nagdedebosyon, wala pa pong sulpot. Wala pang protestante. Ang Santo Niño, nandyan na. Kaya yung mga sulpot na to, yung mga protestante, ang kakapal ng muka, makalait sa Santo Niño, samantalang may Santo Niño na wala pa sila dito. Ano, mag-a-adjust yung Santo Niño? Mas matanda pa yung Santo Niño sa mga sekta nila dito sa Pilipinas. Yung Santo Niño natin ang mag-giveaway, mas matanda pa yan sa founder nila. Wala pang protestante dito sa Pilipinas, may mga taong nagdedebosyon na sa Santo Niño. Wala pang Poon Nazareno. May Santo Niño na tayo. Wala pang Birhing Maria dito. Na sagradong imahen, may Santo Niño na tayo. At yung Santo Niño na yan, utang na loob nila yan. Bakit? Sa ating patron ng Santo Niño. Bakit? Dahil kung hindi yan nakarating sa Pilipinas, lahat tayo sumasamba kay Bathala. Tayong lahat ngayon ay pagano. Hindi kahit kailan nagawa ng mga sulpot na yan na gawing Kristiyanong bansa ang Pilipinas. Bakit? Wala pa sila noon. Sino ang nag-convert sa Pilipinas para maging Kristiyano? Mga Katoliko, may protestante na? Wala. Ni wala pa nga protestante ng 1521 dahil nag-start yan 16th century under ni Martin Luther. 1521 wala pang protestante, may Santo Niño na, mag-a-adjust ang Santo Niño sa mga protestante rito? Hindi. Kaya mahalaga yan sa atin. Ngayon, yung Santo Niño na ito, no, yung image ng Santo Niño de Cebu, yan ay ipinagkatiwala sa mga Agustinian. No? Ipinagkatiwala yan, yung Santo Niño. Pinagkatiwala yan sa mga misyoneryong Agustinian at pagkaraan ng 6 na taon, isang simbahan ang itinayo sa lugar kung saan ito natagpuan. So kung saan natagpuan itong Santo Niño na to, nagpatayo ang Agustinian missionaries ng simbahan. No? Nagpatayo sila doon kung saan natagpuan yung Santo Niño. Ang simbahang ito ay pinangalanan sa banal na pangalan ni Jesus at itinuturing na unang simbahang Kristiyano na itinayo sa Pilipinas. So, yung unang simbahang itinayo sa Pilipinas na sa ilalim ng Agustinian missionaries, yun yung simbahan kung saan natagpuan ang Santo Niño. May kapilya na ang mga protestante dito? Wala. May mga simbahan na ang mga protestante sa Pinas during that time sa panahon ni Miguel Lopez de Legazpi? Wala. Ang unang Kristyanismong simbahan na itinatag sa Pilipinas ay ang Katolikong simbahan. Yan yung Santo Niño, yan yung Basilika ng Santo Niño if I was not mistaken. Ang dami nating heritage churches, wala pang protestante. Tapos nagsulputan sila, tayo mag-giveaway. Wow, hanep. Hindi ba? Ngayon, ang pangunahing kahalagahan ng pangkasaysayan ng image ng Santo Niño de Cebu ay nakasalalay sa teorya na kabilang ito sa mga imahe na dinala ni Ferdinand Magellan mula sa Espanya noong 1521. So, ayon sa kasaysayan ng Santo Niño de Cebu, nakarating yan sa Pilipinas dahil yan ay daladala ni Ferdinand Magellan nung siya ay dumaong dito sa Pilipinas, 1521. Yung 1521 na yan, may protestante na. Tologo ba? Ano ang unang Christianity
na simbahang itinatag sa Pilipinas? INC? O SDA, we? Sinong Kristyanismo ang unang nagpatayo ng simbahan sa Pilipinas? Protestante? Tayong mga Katoliko ang unang nagtatag ng simbahan sa Pilipinas. Tapos may magsusulputan dito na mga sulpot na makakapal ang pes. Hamak-hamakin ang kapistahan ng Santo Niño. Ay matanda pa yan sa sekta nila. Hindi ba? May umuusok agad si Warren Velasquez. Hindi pa ako sumisitas. History lang to. Umuusok ka na. Makinig kang maigay, Warren Velasquez, ha? Okay. So, malinaw, ang image ng Santo Niño de Cebu, yan ay dala-dala ni Ferdinand Magellan. Ayon po yan sa teorya. No? Theory. Now, ang imahe ng Holy Child o yung Santo Niño natin dito sa Pilipinas na dinala ni Magellan, yan ay produkto ng Spanish colony ng Flanders sa Belgium. No? Ginawa, no, yung Santo Niño de Cebu ay ginawa o produkto, pag sinabing produkto, ginawa o mula saan? Sa Spanish colony ng Flanders sa Belgium. See? Dapat inaaral nyo mga sulpot kung ano ang Santo Niño de Cebu, mas matanda pa yan sa kapilya nyo sa Pilipinas. May Santo Niño na kami, wala pang protestante sa Pilipinas. Hoy, manginig kayo. Okay. Itong Santo Niño de Cebu, ito ay inukit sa kahoy. No? Inukit yan sa kahoy. Binihisan ito ng tradisyonal na kasuotan para sa mga bata ng korte ng Espanya noong huling bahagi ng ika-16 at ika-17 siglo. 16th century, 7th century ng binihisan, no? Sa pamamagitan ng tradisyonal na kasuotan ang Santo Niño de Cebu sa ilalim o sa pamamahala ng Espanya. 16th to 17th century may protestante sa Pilipinas. Talaga ba? Talaga? 16th to 17th century may protestante na. Pero 1521 may Katoliko na, nagtayo pa ng simbahan kung saan nakita yung image ng Santo Niño. Sinong unang nagtatag ng simbahan sa Pilipinas? Sa ilalim ng Christianity? INC? Born again? Wala pa kayo na may Santo Niño na. Di ba? Dapat inaalam nyo yan. Matanda pa yan sa sekta nyo. Ang Santo Niño de Cebu. Ay. Kaya itong Santo Niño de Cebu na ito ay inukit sa kahoy at ito ay binihisan ng mga Espanyol ng tradisyonal na kasuotan para sa mga bata sa ilalim ng pamamahala ng bansang Espanya. Noong mga 16 to 17th century. Kasi yung Santo Niño de Cebu, hindi naman siya ganyan na ganyan talaga yung itsura niya noon. Pero dahil yan ay mula sa Spanish colony sa ilalim ng mga Flanders sa Belgium, sila rin ang nagbigay kung ano yung mga vestment na dapat susuotin ng Santo Niño de Cebu. Wala pang protestante noon. Wala pang protestante noon. May umuusok ulit si Paxaniel. Sabi, papansin na naman, sino ba nag-utos niya, nabigyan mo nga ako ng verse bakla kung may scripture sa Biblia tungkol sa ribulto mong Santo Niño. Paxaniel, ano na una? Biblia o sekta mo? Sagot. Paxaniel, ano na una? No? Biblia o ang sekta mo?
Ano na una? Biblia o protestante? Sige, sagot. Bago mo ako hanapan ng mga verses o ng talata under dito sa Bible, kung saan ang Santo Niño doon, tatanungin kita, ano na una? Yang sekta mo, Paksaniel o Biblia? Sige, sumagot ka. Okay. Itong Santo Niño de Cebu, ito ay may mahabang manggas na kamiseta na may lace ruffles at gold embroidered vest sa ibabaw ng isang pares ng pantalon na nakasuksok sa isang pares na gintong bota na nakasuot sa gitnang ibabang binti. So yung ano natin, Santo Niño de Cebu, no, sa ilalim ng Espanya, no, kasi sila nagdala niyan eh. Yung vestment ng Santo Niño, gold embroidered. Kaya nga 'di ba pag tayo ay magpaparangal o gagawa kayo ng altar, huwag niyong tipirin. Huwag niyong tipirin, 'di ba? Pansin niyo yung mga altar sa Old Testament din gawa sa gold. Kasi bine-venerate natin 'yan, kaya dapat ang mga altar natin malinis, maayos, 'di ba? Maganda. Kasi doon ka dumudulog, doon ka nagdadasal. Ang nire-represent niyan yung faith mo. Kaya dapat ibigay natin yung best natin. So, yung mga Espanyol nung binihisan yung Santo Niño, gawa sa ginto. Hindi tanso katulad ng rebulto ni Felix Manalo diyan sa Sentral. Gawa sa tanso ang rebulto ni Felix Manalo, pero ang Santo Niño de Cebu embroidered sa mga golds. Yung iba pa nga nating images, 'di ba, may diamonds. Gawa sa ivory, 'di ba? Dami ng sulpot. Na? Dami ng sulpot. Okay, tuloy natin. Pausukin natin ang mga sulpot na ito. Okay. Sabi ni Cesar Balalad, isa pa tong abnormal. Purgatorio ba yung topic? Purgatorio ba? Papasok ka sa live ko. Hindi ka yata nagbabasa. Di ba? Okay. Now, ang Santo Niño ay nagsusuot din ng isang princely ensemble na binubuo ng isang korona, isang sash, isang sinturon, at isang mahabang umaagos na kapa. Nakataas ang kanang kamay na banal na bata, which is itong Santo Niño, bilang bendisyon. Diba kung nakikita nyo yung Santo Niño natin nakaganon, ang ibig sabihin niya, binibindisyonan niya tayo. Ang nire-represent ng ganyan ng Santo Niño pag bebendisyon. Bilang bendisyon, dahil may hawak itong setro na sumisimbolo sa batas militar at kapangyarihan magpataw ng hustisya. 'Di ba? Nung nakaganon yung Santo Niño, meron siyang setro, no? Yung original ng Santo Niño de Cebu, yung setro na nakasabit sa kamay ng Santo Niño, yan ay sumisimbolo sa batas militar at kapangyarihan para magpataw ng hustisya. Patas na batas, katarungan. Yon ang simbolo nun. Ang kaliwang kamay naman ng Santo Niño de Cebu, ay may hawak na globo. 'Di ba may hawak siyang globo na may krus? 'Di ba? Yun yung kung titingnan natin yung image ng Santo Niño, meron siyang hawak na globo na may krus. At ito ay sumisimbolo naman sa kapangyarihan ng Santo Niño sa lahat ng nilikha at ang soberanya ng Espanya sa isang malawak na teritoryo sa buong mundo. Kaya siya may globo. Yan ay pagpapakita na ang image ng Santo Niño de Cebu, yung globo na yan ay sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan sa lahat ng mga nilikha sa sanlibutan. At yung globo din na yon ay pagpapakita din
sa malawak na teritoryo ng Espanya. Dahil during that time, ang Espanya ang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Mahina pa Amerika noon. Ngayon na lang sila bumaba. Pero noon, dahil ang mga Espanyol, marami silang sinakop na bansa, kaya nga maraming naging Kristiyanong Katoliko Kasi ang nagpalaganap ng Christianity nung napuntahan na yan ng mga alagad, mga Kastila. Mahilig sila sa gera, mga mananakop yan sila, kahit nga tayo sinakop, di ba? At yung mga bansang kanilang nasakop, hindi man nila nakuha lahat ng bansa sa buong mundo, pero meron silang iniwan na marka. Ano yun? Yun yung pananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Tinangka ng Espanyol, ng Espanya na sakupin ng Pilipinas, nagtagumpay? Hindi. Pero ano ang naiwan ng Espanya sa atin dito sa Pilipinas? Ang pananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Kaya yun globo. Pagpapakita yun noon during that time na sila ay maraming nasakop na teritoryo sa buong mundo. Kaya siya globo. No? At kapangyarihan yan ng Santo Niño na sa lahat ng kanyang mga nilikha. No? Okay. Ang vestment ng Santo Niño de Cebu ay nakararami, ay kalimitan kulay pula. No, kaya kung bibili po sana tayo ng vestment ng Santo Niño, yung pula. Yun po talaga yung kalimitan na vestment ng Santo Niño, katulad nung nakita nyo, yung nagsayaw-sayaw ako. Ganun po dapat. Huwag tayong bibili, actually, kung ako lang ipopromote ko ay huwag kayong bibili ng kulay green. Di ba? May green, yung iba naman may dalang basket o yung sasabi nilang de la pera, may dilaw. Sa akin kasi kung bibili ka ng sacred images, itama mo na. Doon na tayo sa original. No, yung original ng Santo Niño. Yung original ng Santo Niño natin ang hawak, setro at globo. At kulay pula yung vestment. Huwag na tayong bumili ng kulay dilaw, yung iba nakasombrelo pa, yung iba nakapambahay na damit. That's wrong. Pag tayo ay magve-venerate ng image, dapat dun tayo sa original image ng Santo Niño. Bakit dapat natin yang tangkilikin? Why? Dahil dyan sa Santo Niño de Cebu na yan, naging Kristiyano ang Pilipinas at atin yan. Sa atin yung Santo Niño na yun at yung Santo Niño de Cebu, naghihimala yun. Ginagamit ng Diyos yung Santo Niño bilang daluyan ng kanyang himala, yung nasa Cebu. Yun yung tangkilikin natin. Yun yung gamitin natin. Yun ang ating parangalan. Kasi sa atin yun. Matanda pa yan sa rebulto ni Felix Manalo. Matanda pa yan sa rebulto ni Ellen G. White. Matanda pa yan sa rebulto ni Martin Luther. Matanda pa yan sa lahat ng protestante ang Santo Niño de Cebu, kaya dapat natin yang tangkilikin. Kung bibili kayo ng Santo Niño, doon na tayo sa original image. Yun yung gusto kong i-promote sa inyo, ha? Huwag na tayong bibili yung mga nakakita ko na Santo Niño nakasuot ng sombrero ng magsasaka. Nakasando, tapos ang suot pa na sando, voltes 5. Doon tayo sa original image. Tangkilikin natin yung sarili nating Santo Niño dito sa Pilipinas. Huwag na tayong gumamit ng iba't ibang kulay pa. Kulay pula. Ang original image ng Santo Niño, may setro, dun sa kaliwang kamay, nakaganon, may setro na nakasabit. Pakita ko sa inyo. Eto. Nakikita nyo? Yan ang original na Santo Niño natin dito sa Pilipinas. Nakikita nyo? Meron siyang globo sa kanang bahagi at hawak niya yung meron siyang setro. Ayan, no, yung parang espada. No? Ganyan dapat ang ating bilin. Huwag na tayong bumili ng iba't iba pang kulay. Basta kung ano yung Santo Niño na pinararangalan dun sa Cebu, ganun dapat ang ating bilhin. Kasi atin yun. Dahil sa Santo Niño na yun,
Kaya Kristiyano ngayon ang Pilipinas. Ha? Okay. Ngayon, ang vestment ng Santo Niño de Cebu ay kalimitan na kulay pula at nakatayo ang imahe sa isang mataas na pinalamutian ng pedestal. No? Ang mga kapansin-pansing adornment ng image ay kinabibilangan ng isang kadena ng mga lumang Spanish gold coins, ang toison na ipinamana umano ni King Charles III at isang gold ram pendant. So nababalot ng ginto yung image ng Santo Niño, katulad 'di ba dun sa Old Testament, yung mga altar, 'di ba? Yung mga altar katulad ni Solomon, anong yari saan yung altar? Sa Old Testament, ginto. Kaya yung Santo Niño na yon, nababalutan ng ginto yon. Pinalalamutian siya ng mga ginto. Hindi siya basta-basta tanso katulad ng rebulto ni Felix Manalo. Hindi siya tanso katulad ng rebulto ni Martin Luther. Hindi siya tanso katulad ng rebulto ni Ellen G. White. Hindi siya tanso katulad ng rebulto ni Charles Tassel. The image ng Santo Niño de Cebu na pinalalamutian ng ginto. Ganon siya kahalaga sa mga mananampalatayang Katoliko dito sa Pilipinas. Kaya yun ang tatangkilikin natin, ha? Okay. Okay. Ang image ng Santo Niño de Cebu ay orihinal na kulay ebony. Hindi naman yan kulay brown eh. Hindi kulay brown ng Santo Niño talaga. Yan ay kulay ebony. Pag sinabing kulay ebony, maputi. Tapos, no, dahil siya ay kulay puti. Puti yan eh, yung Santo Niño de Cebu noon. Yes, kulay ebony yan. Pero yan ay pininturahan, kinulayan, ng maputlang dilaw pagkatapos ng World War II. Kinulayan yan ng maputlang dilaw. Siguro baka para magkaroon ng buhay yung image. No? Ngayon, after ng World War II o ikalawang digmaang pandaigdig, no, yan ay pininturahan ng maputlang dilaw. Bakit? Bakit? Para maitago, no? Para maitago natin yung mga gasgas sa pisngi ng image. Nagkaroon ng mga gasgas yan sa pisngi eh. Yung tinatawag nilang sugat, galos, no? Scratch. So, para matakpan yon, kasi syempre, bine-venerate natin, hindi tayo mapatitig na bakit ganyan yung mukha ng Santo Niño natin, bit may scratch. Pininturahan niya ng maputlang dilaw, kaya nagbago ang kulay. No? Kaya nagbago ang kulay. After World War II. See? Okay. Now, according to the account of Magellan's chronicler, Antonio de Pigafetta, a beautiful image of the Holy Child with other images was presented to Hara Amihan. So, ayon sa kasaysayan ni Magellan dito sa Pilipinas, yung Santo Niño de Cebu, yan ay ibinigay bilang regalo doon kay Hara Amihan. No? Ngayon, sino to si Hara Amihan? Ito yung asawa ni Raha Humabon sa Cebu. Hara Amihan is the wife of Raha Humabon of Cebu as she was baptized with the Christian name Juana. Kaya naging Juana yan. Ang tunay na pangalan ni Juana ay Hara Amihan. Hara Amihan, ang pangalan niya nung siya ay pagano pa. At nung siya ay binautismuhan sa ilalim ng Christianity dito sa Pilipinas under ni Magellan, siya ay tinawag na Juana. At dahil siya ay nagpasakop sa Christianity, kasi mahirap yun eh, di ba? Pag anong kinamulatan mo, magkakatoliko ka, mahirap mag-adapt.
Sa sobrang galak ni Ferdinand Magellan, dito kay Juana, nagbigay siya ng regalo. At ang regalong ito, ayon sa kasaysayan ni Magellan sa Pilipinas, ay ang Santo Niño de Cebu. Kaya yung Santo Niño de Cebu ay regalo yan kay Reyna Juana, asawa ni Raha Humabon. No? Okay, now, Juana was brought to tears as she beheld the image and thus asked that the image be left with her. No? Nung siya'y nabautismuhan tong si Juana, no? Nabautismuhan na, Katoliko na, iyak siya ng iyak. Hindi niya maipaliwanag bakit siya umiiyak, basta umiiyak siya. Can you imagine? Pagan yun, ha? Pero naiyak siya nung siya'y nabautismuhan. At nung siya'y nabautismuhan at siya'y naiyak, no? Pinakausapan niya itong mga Kastilang ito na yung Santo Niño de Cebu, pwede bang iwan mo na lang sa akin? Nakiusap siya. No? Siguro iba yung naging manifest sa kanya nung Santo Niño de Cebu nung nakita niya. Kasi iyak siya ng iyak dun sa image. Hindi niya maipaliwanag bakit din siya umiiyak. So, nakiusap siya. Pwede bang iwan mo na lang siya dito? Yon, doon nagsimula yung veneration sa image ni Santo Niño de Cebu. Ngayon, this account extended to tales of Juana leaping and dancing the sulog, yung sinulog, the dance of the tides, along with her handmaidens as she took possession of the Santo Niño. So yung iniwan na kay Juana, yung Santo Niño, ang ginawa ngayon nito ni Juana, siya ay nagsasayaw sa harapan ng Santo Niño kasama ang kanyang mga alipin. Kasama yung kanyang mga nasasakupan. Sinasayawan nila ang Santo Niño. Diyan pumasok ang sinulog kung bakit natin sinasayaw ang Santo Niño. Ganon pinarangalan ni Juana ang Santo Niño de Cebu. Sinasayawan niya. Gusto niyang mapasaya yung batang Jesus. Kaya natin siya sinasayaw dahil ang nire-represent ng Santo Niño ay batang si Jesus. Gusto natin siyang mapasaya. Ano ba yung mga nagpapasaya sa isang bata? Pagsasayaw. Kaya habang nagagala ka at ginaganon-ganon mo yung Santo Niño, iisipin mo na si Santo Niño, ang batang si Jesus, siguro pag gayto ko, tawa ng tawa. No? Kaya yun ang ginagawa ni Juana. Gusto niyang mapasaya ang Santo Niño, sila nagsasayaw sila sa harapan ng Santo Niño. Doon pumasok ang sinulog. Kaya meron tayong sinulog. Now, her reaction marked the warm reception and adoration the Filipinos have since accorded the Santo Niño. Yung ginawa ngayon ni Juana, dahil yan ay nasaksihan ng maraming mga katutubong Pilipino noon, yan ay kanilang inadapt. Hanggang sa ito ay lumaganap. Dahil naging masaya din, kahit ikaw, makakita ka ba naman, maraming nagsasayawan, matutuwa ka, magkakaroon ka ng pakiramdam na ang saya naman. Dahil natuwa din yung mga katutubong Pilipino, kahit ang mga pagano, na-convert, na maging Katoliko dahil syempre makikita nila ang daming Pilipino, ang saya-saya nilang sumasayaw. Nagkatoliko din yung mga pagano dahil sa sinulog. Nakiisa, nakibahagi sa pagsasayaw sa image ng Santo Niño. At ito ay inadapt ng maraming Pilipino. Mapapagano o mapakatoliko na noon during that time, inadapt yan. Hanggang sa ito ay naging tradisyon nating mga Pilipino sa Pilipinas. Yan ang tinatawag na sinulog. Okay. Juana's jubilant acceptance of the image of the Holy Child has since been regarded as having given birth to the Sinulog Dance and eventually the Sinulog Festival. Ulitin natin. Juana's jubilant acceptance of the image of the Holy Child has been regarded as having given birth to the Sinulog Dance and eventually the Sinulog Festival. So, kahit itong si Juana, nung siya
siya ay nanganganak, no? Nung nanganak na siya, ganun din ang ginawa. Nagsayaw sila. Sa galak, hindi yung pagsamba na sinasabi nila, hindi. Gusto nilang mapasaya. No, yung nire-representa ng image. Gusto nilang mapasaya din yung mga nagsasayaw. Gusto nilang magpasaya ng mga mananampalatayang Katoliko habang nagve-venerate tayo. Hindi ba pag tayo nagve-venerate, kunyari kakantahan nyo si Birhing Maria, yung image niya, kakantahan nyo, hindi naman yung image yung kinakantahan natin doon, di ba? Yung nire-representa ng imahe. Di ba? Kumakanta tayo ng Our Lady of Fatima. Yung rebulto ba yung kinakantahan nyo? Hindi. Yung nire-representa nung rebulto. At yun ang iniisip ng mga katutubong Pilipino noon na kapag sila ay sumasayaw sa harapan ng Santo Niño, iniisip nila yung nire-represent ng Santo Niño na yon ay masayang masaya na nakikita silang sumasayaw. It is a form of venerating an image kung ano ang nire-represent nito. Wala pong masama sa sinulog. Kayong mga sulpot kayo, tira pasok kayo sa sinulog ng Catholic Church, nanonood naman kayo. Tira pasok kayo sa kapistahan ng Katoliko, nandoon naman kayo sa harapan ng stage ng Katoliko pag may pista, nanonood ng mga artista. Oh. Di ba? Okay. A celebration that honors the feast of the Holy Child of Cebu annually every second Sunday following of the feast of the Epiphany. The sinulog dance and festivities are punctuated with shouts of Viva Pete Señor! As the Holy Child is referred to by the devotees as Señor Santo Niño. No? Yung sumisigaw ng Viva Pete Señor! Yan ay pagpapakita na ikaw ay deboto ng Santo Niño de Cebu. Kaya kapag nagsumigaw kayo, Viva Pete Señor! Viva Pete Señor! Ibig sabihin nun, deboto ka ng Santo Niño de Cebu. Deboto ka ng Santo Niño sa Pilipinas kasi may Santo Niño nga pala sa Tondo. Kahit saang lokal ka pa, no? Basta't may Santo Niño at ikaw ay sumigaw ng Viva Pete Señor, ibig sabihin, ang pagiging Katoliko mo, ikaw ay nagdedebosyon kay Santo Niño. Kaya itong mga sulpot na to, huwag kayong magsasalita ng pangit sa aming Santo Niño dahil mas matanda pa yan sa sekta nyo. Okay. Meron tayong makikita, no? Isang malaking katanungan, bakit may itim na Santo Niño? Di ba? Itim ba yung nasa Cebu? Hindi. Hindi, di ba? Pero may Black Santo Niño. So ano ba ang pinagkaiba ng Black Santo Niño sa Santo Niño de Cebu, which is kulay brown, kulay kayumanggi? Ano ang pinagkaiba? Okay. Yung siglong gulang o yung siglong edad ng Santo Niño de Cebu, no, yung Santo Niño natin ngayon, sabihin natin nasa 500 years na yon. O kung ilang taon na yung Catholic Church sa Pilipinas, ganun na yung edad doon, 500 plus 503 years na ata. Yung Santo Niño de Cebu, hindi yan maitim. No? Hindi maitim ang balat. Gaya ng sinasabi sa mga kinaugalian o ng mga katutubo, hindi yan maitim. Ebony ang kulay niyan. Hindi siya black, let's say. Kasi may Black Santo Niño eh. Yung Black Santo Niño, kaya tayo may Black Santo Niño, yan ay pinuntirahan lang ng paring Agustinian. Kinulayan ng itim yon ng paring Agustinian.
Dapat alam natin yan. Kaya may Black Santo Niño. Nagkaroon ng Black Santo Niño kasi nga, pininturahan ng kulay itim ng isang paring Agustinian. Ngayon, yung mga ayon sa kasaysayan ng Santo Niño sa Pilipinas, no, hindi maitim ang Santo Niño. Kasi baka magduda kayo, sino ba nauna, yung itim o yung kayumanggi? Doon sa Cebu, yung kayumanggi, hindi po yan black. Pero ang tunay na kulay ng Santo Niño, ebony. Kasi galing yan sa mga Flanders ng Belgium, hindi naman may itim ang mga nakatira sa Belgium, di ba? Hindi naman may itim ang mga Flanders ng Belgium. Dun galing yung Santo Niño natin under ng Spanish colony. Yung Santo Niño de Cebu. Kaya hindi siya pwedeng maging brown din. No? Ngayon, dahil like what I've said, sa matinding sunog, no? Nagkaroon ng sunog, yung usok nun, maaari na kumapit dun sa image. Kasi hindi siya nasunog yung Santo Niño eh. Kaya nga kung saan siya natagpuan, dun nagpatayo ng simbahan eh. At yun ang unang simbahan na itinayo sa Pilipinas. So, maaari na yung mga usok kumapit dun sa image, kaya nag-iba ng kulay. Pero yung kulay talaga niyan is kulay ebony. Katulad ng Poon Nazareno. Hindi naman din yan maitim. Kulay ebony din ang Poon Nazareno. Kaya lang dahil nasunog yung barko, 'di ba? Yung Poong Nazareno natin, kumapit din yung usok. Kaya ganoon na naging kulay. No? Ngayon, yung Black Santo Niño naman, pininturahan yon ng Agustiniang pari. No? At sabi dito, the search for the Black Santo Niño de Cebu sa Casa Gorordo Museum, no? Makikita o matatagpuan yung itim na Santo Niño de Cebu sa Casa Gorordo Museum. Natagpuan yan noong January 12. Ito ay isinaad ni Ruben Chua. Sino ngayon tong Ruben Chua na to? Si Ruben Chua, siya ay isang Cebuano. Isa siyang Cebuano na nag-aral ng Heritage Studies degree holder na ang image na ang imaheng ibinigay ng isang Portuguese explorer kay Reina Juana noong 1521 ay ang ipinakita sa Basilica del Santo Niño. So, iba yung itim, iba rin yung Santo Niño de Cebu. Pero pareho lang din yan. Ang pinagkaiba lang naman yung kulay. Kahit naman gawin natin kulay itim itong Santo Niño de Cebu, ganun pa din. Kasi ang image natin, halimbawa, Poong Nazareno, ganun pa rin ang suot, palitan mo lang, gawin mong puti. Ganun pa rin naman na magiging bansag, Poong Nazareno pa rin. Kahit ang Santo Niño de Cebu, gawin mong itim, gawin mong brown, o gawin mo siyang white, ganun pa rin ang representations niyan. Santo Niño de Cebu, kung ganun ang mga vestments, ganun ang suot. Kasi magbabago yan kapag kunyari yung setro, hawak-hawak niya, di ba nakaganon siya, may setro. Palitan mo ng rosary, hindi na siya Santo Niño de Cebu. Di ba? Yung globo, halimbawa, yung hawak ni Santo Niño, palitan mo ng basket, hindi na Santo Niño de Cebu yun. Pero kung ang image ng Santo Niño de Cebu, whether it is black or whether it's brown, whether it's white, pero ang vestment, ganun pa rin, Santo Niño de Cebu yun. Kasi hindi naman yung kulay ang pinagbabasihan nung church, kundi yung symbolism na nasa damit o yung nasa kasuotan ng isang image. No? Pero ayon sa sa pag-aaral ng mga dalubhasa dito sa Pilipinas, walang nakakaalam kung ano ang tunay na kulay ng Santo Niño nung ito ay ibinigay kay Reina Juana. Hindi natin alam kung yun ba ay ebony talaga o hindi natin alam kung baka yung kulay ng Santo Niño ganun talaga yung kulay. Bakit? Kasi
Sa totoo po mga kapanalig, ang image kung ang image ng Catholic Church o kahit sa iba't ibang bansa, no? Binabago nila yung kulay ayon dun sa naninirahan sa bansa. 'Di ba? Meron tayong anong tawag doon sa maitim na Maria? Pag pumunta ka ng Africa, ayun ang venerate nila, yung Black na Virgin Mary. Kasi nakaka-relate sila dahil doon sa kulay. At ginamit ng maraming mga Kristiyanong ginamit ng maraming Kristiyanong Katolikong mananakop, no, nung sinakop ng Katoliko yung mga pagano para sila ay maging Kristiyano, gumamit sila ng mga images at pinalitan nila to ng kulay ayon doon sa mga taong naninirahan para sila ay magkaroon ng koneksyon. No? Para matigil yung pagsamba ng mga pagano sa mga anito, nagkaroon ng iba't ibang kulay yung mga image. Katulad ng mga apparitions. Our Lady of Guadalupe, tisay ba nung nagpakita si Maria? Di ba hindi naman? Alam ko parang kulay brown ata siya pag nakikita ko yung image. Kulay brown, di ba? Bakit? Mga moreno at morena kasi yung mga nakatira doon. Kung saan siya nagpakita, baka. Kasi morena siya eh. Merong apparition si Mary na maputi naman. Kasi mga taong nakatira doon, maputi. Hindi naman issue dito kung ano yung kulay ng image. Hindi yan issue sa ating mga Katoliko. Basta't wag nyo lang papalitan yung kasuotan. Kung ano ang itsura ng ating Santo Niño, ganun dapat po, no? Ganun dapat po ang ating bibilihin. Wag po nating papalitan ng kulay. No? Wag natin papalitan. Magpula na lang po kayo ng Santo Niño. At ang ating Santo Niño de Cebu, no, malaki ang paghanga ko sa kanya kasi hanggang ngayon nananatili siyang buo at buhay na buhay. At kung i-imagine natin mga Katoliko, no, nahawakan yon ni Ferdinand Magellan. Isipin nyo yung pakiramdam. Ilang mga tao ang nag-venerate doon, hindi pa tayo buhay. Maraming nang nakasaksi na mga katutubong Pilipino sa Santo Niño de Cebu at nakaka-proud na hanggang sa ngayon ay iniingatan pa rin siya ng ating simbahan. Imagine ninyo ang pinagdaanan ng image na yan. Sino ang mga nag-alaga sa kanya? Paano siya inalagaan? Imagine ninyo, ilan mga pagano ang nakakita sa image ng Santo Niño de Cebu na nagbago at naging Katoliko. Ilan sa image ng Santo Niño de Cebu ang nakaranas ng himala, ang gumaling, ang nagkaroon ng kapayapaan, ang mga taong mas lalong lumalim ang pananampalataya sa Diyos. Ilan taon na siya sinasayawan ng mga Kristiyanong Katoliko, wala pang sulpot. Ilang taon nang sinasagawa ang sinulog. Ilang taon na, ilang beses na maraming nakakita sa Santo Niñong yan, hindi pa tayo buhay. Hindi pa Katoliko ang Pilipinas, may Santo Niño na dito. Hindi pa lubusan na nako-convert ang Pilipinas para maging Katolikong bansa, may Santo Niño na tayo. No? Ganon siya kahalaga. At imagine ninyo, ilang mga tao, ilang mga Katoliko ang dumadaing kay Santo Niño. Ilang mga Katoliko ang tumititig kay Santo Niño at nagiging dahilan para mas lalo silang mapalapit sa Diyos. Ilang mga luha ang pumapatak kapag nakatitig sila kay Santo Niño de Cebu. Ilang mga tao ang nakangiti at tumatawa sa tuwing ipinaparada ang Santo Niño de Cebu, wala pang poong Nazareno. Hindi ba't napakapalad natin? Hindi pa tayo Katolikong bansa, may Santo Niño na.
Wala pang protestante dito sa Pilipinas, may Santo Niño na. Wala pang rebulto si Felix Manalo sa Sentral, may Santo Niño na. Wala pang SDA born again sa Pilipinas, may Santo Niño na. Wala pang rebulto si Martin Luther, wala pang rebulto si Ellen G. White, wala pang rebulto si Charles Tassel, lahat ng mga protestante, wala pa yung rebulto yung mga founder nila. May Santo Niño na. At ang Santo Niñong yan, na ating pararangalan sa darating na January 21 ngayong linggo, siya ang naging pundasyon natin para ang lahat ng mga pagano ay maging Katoliko. Kaya kung titingin tayo sa image ng Santo Niño, lagi tayong magsasabi ng thank you. Thank you for coming to our country. Though na maraming mga tao na binabastos at winawalang yaka, Senyor Santo Niño, thank you for making us a Catholic country. Kung wala ka, Santo Niño, baka hindi ako ngayon defensor ng simbahan. Kung wala ka, Santo Niño, baka hindi ko alam kung paano mag-rosary. Kung wala ka, Santo Niño, baka hindi ko alam ang mga deliverance prayer, protection prayer. Kung wala ka, Santo Niño, hindi ako Katoliko. Thank you. Thank you. You are the first treasure naming mga Katoliko. Dahil ikaw ang unang sacred images na dumating sa Pilipinas. Salamat sa pagdalaw mo sa amin, Santo Niño, sa aming bansa. At sa pananatili mo magpasa hanggang ngayon, 500 taon na nakakaraan. Salamat sa hindi mo pang iwan sa amin mga Katoliko sa Pilipinas. Mabigat man ang labanan pagdating sa usaping espiritual, pero salamat, nandiyan ka. Ginagabayan mo kaming mga Katoliko sa Pilipinas at hindi mo kami pinababayaan. Dahil sa image mo, Santo Niño, kaya lahat kaming mga Katoliko sa Pilipinas nagkakaisa. Dahil sa image mo, Santo Niño, kaya maraming magagaling na depensor ng simbahan sa Cebu. Dahil sa iyo, Santo Niño, kaya kami nagkaroon ng debosyon. Dahil ang unang debosyon na nakarating sa Pilipinas ay ang pagdedebosyon kay Senyor Santo Niño. Yan ang unang debosyon na nakarating sa Pilipinas, debosyon ng Santo Niño. Wala pang sulpot sa Pilipinas. Wala pang protestante dito, nagdedebosyon na ang mga katutubong Pilipino na pagpapakita sa panahon ng mga Espanyol, wala pong protestanteng Pinoy. Sa panahon ng mga Kastila, walang sekta sa Pilipinas. Ang tanging Kristyanismong relihiyon na umiiral sa ating bansa ay ang Catholic Church. Wala pang protestante sa Pilipinas, may sacred images na ang Pilipinas sa ilalim ng relihiyong Kristyanismo ng simbahang Katoliko. Ngayon, kung lalaitin lang ng mga sulpot ang mga sagradong imahe, kung lalaitin ng sulpot ang ating kapistahan ng Santo Niño, hiyang-hiya ako sa rebulto ng mga founders nyo. Wala pa kayong mga rebulto ng mga founders nyo, may Senyor Santo Niño na kami. No? Wala pang mga, di pa nagtatatag ang mga founders nyo ng mga pekeng iglesia, may Senyor Santo Niño na kami. Ang image ng Senyor Santo Niño ay nakapag-convert ng maraming pagano sa Pilipinas. Ang rebulto ni Felix Manalo, may na-convert bang pagano? Ang rebulto ni Ellen G. White, may na-convert na pagano? Ang rebulto ni Martin Luther, may na-convert na pagano? Ang rebulto ng Santo Niño nakapag-convert ng maraming pagano. Rebulto pa lang yan.
paano pa yung mga Katolikong apologista during that time? Image pa lang yan, nakakapag-convert na ng pagano. Bakit? Because the Catholic Church is a true church. The Catholic Church was founded by Jesus Christ. Whether na ito ay secret images, whether na ikaw ay isang mananampalatayang Katoliko, nakakapag-convert ang simbahan kahit hindi kami gumamit ng Biblia. Kaya bago ninyo laitin ang mga sagradong image, sacred image ng Catholic Church, make sure na yung mga rebulto ng mga founders ng mga sulpot na protestanteng sekta kayo ay nakapag-convert ng mga pagano. Ang rebulto ng Poong Nazareno nakakapag-convert ng protestante. Rebulto pa lang yon. Ang image ni Blessed Virgin Mary sa iba't ibang titulo katulad ng Miraculous Medal, Immaculate Conception, Fatima, Lourdes, nakakapag-convert ng Protestant. Nakapag-convert ng mga pagano. Maraming sacred images ang Catholic Church during sa panahon ng mga pagano sa bayan ng Roma, nakapag-convert ng pagano. Rebulto pa lang yan. Wala pa mismo yung mga tao. And we, Catholic members, kaming mga nasa ilalim ng Katolikong simbahan, we can defend our church without using the Bible. Why? Because the Catholic Church compiled the Bible. Our early Christians teaches these pagans, teaches those pagans na hindi gumagamit ng Bible. Even the 12 apostles, they don't even use a Bible. They use the traditions, the oral traditions, which is Jesus Christ na tinuro sa kanila. Kaya bago ninyo matamatahin ang mga sagrado naming imahe, make sure na yung mga rebulto ng founders ninyo ay kayang mag-convert ng mga pagano. Baka yung mga, wag na nating isama yung kabuuan ng simbahan. Baka sa mga deboto pa lang ng mga sacred images namin, mas marami pa sa kulto nyo. Ilan ang nagdedeboto sa Nazareno? Dito sa Pilipinas. Ilan ang nagdedeboto sa Santo Niño? Dito sa Pilipinas. Kahit mga protestante pumupunta. Baka yung mga kaanib ninyo na sulpot dito sa Pilipinas, mas marami pa yung nagdedeboto. Kung magbibilangan tayo ng miyembro dito sa Pilipinas, Santo Niño at Nazareno pa lang, ilang tao na yan. E paano pa kung bumaba pa si Pope Francis dito? Ilang Katoliko masasaksihan nyo? Pope Francis pa lang yan. Nung bumaba si Pope Francis sa Pilipinas, maraming na-convert. Pope Francis yon. Yung nakipaglaban si Father Darwin Gitgano, maraming na-convert. Ang image ng Santo Niño, maraming na-convert. Pagano. Ang sacred image ng Poong Nazareno, maraming na-convert. Bakit? Dahil nararamdaman nila yung presensya ng Diyos. Dahil ginagamit ng Diyos ang sacred images ng Catholic Church as daluyan ng kanyang biyaya. That's why we Catholic, humihipo kami sa mga image, humahalik, kasi naniniwala kami na dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos doon sa image na yon. Naniniwala kaming mga Katoliko na kapag niyakap namin ang rebultong ito, doon dadaloy yung biyaya ng Diyos na matatanggap namin. Kaya meron kaming Saint Benedict Medal. Kayo nga may medal kayo ng Felix Manalo eh. Kinwestiyon ba namin? Bakit kami may Saint Benedict Medal? Kasi maaring pagdaluyin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan doon sa medal na yon para hindi ka lapitan ng mga demonyo.
Naghihimala ang Diyos sa mga bagay. Yung tubig nagiging dugo. Yung dagat nahahati. Yung tinapay na 10 piraso, let's say 2 piraso, napakain ng 4,000 tao, 10,000 tao. Naghihimala ang Diyos sa mga bagay. Kaya kaming mga Katoliko, masayang-masaya pag nakakakita kami ng sacred images kasi we know that our God maghihimala sa pamamagitan ng mga sagradong imahe na yan. Kaya kami nagpupupunas. That is our way to venerate an image. Yan ang pamamaraan naming mga Katoliko. Diyan namin na ipapakita ang aming pananampalataya bilang Katoliko sa pamamagitan ng paghaplos sa mga imahen. Kasi naniniwala kami na pagdadaluyin ng Diyos ang kanyang biyaya dun sa image na yon sa pamamagitan kung gaano kalalim ang pananampalataya ng isang Katoliko. Ang pagsamba ng Katoliko ay nauukol lang sa Diyos. Pero ang pagpapahalaga at pagpaparangal naming mga Katoliko sa mga imahe ay ipinapakita namin sa pamamagitan ng paghaplos, paghalik, dahil ang mga image na yan ay pinagdadaluyan ng himala ng Diyos. At dahil sa gusto naming ma-receive yung biyaya na yun, humahawa kami. Katulad kay San Pablo, kapag may sakit, anong ginagawa ni San Pablo? Bigay mo doon yung panyo ko sa may sakit kasi ang dami niyang ginagawa pag dinadala yung panyo ni San Pablo doon sa may sakit, ano nangyayari sa may sakit? Gumagaling. Diyos ba yung panyo? Mali ba si San Pablo? Hindi. Pero anong point doon? Yung bagay na yon, which is yung panyo, ginagamit yon bilang daluyan ng kanyang himala. Yung mga tubig. Naghihimala ang tubig. Di ba may yung tubig doon sa Lourdes? Ewan ko sa Lourdes ba yon? Nung uminom sila, gumaling. Meron sa Bible na nakasulat, pinaniniwalaan nilang kinaukawan ni San Rafael, yung healing angel. Yung kinaukawan yun, lahat ng mga uminom doon, gumaling. Lahat ng bagay ay maaaring gamitin ng Diyos bilang daluyan ng kanyang himala. Kaya kung kaming mga Katoliko, nakikita nyo kami na nagsasayaw sa harapan ng Santo Niño, yun ay pagpapakita namin ng pagpapasalamat dun sa image. Bakit? Kasi ginagamit siya ng Diyos para sa aming mga mananampalataya. Hindi naman dadami ang mga nagdedeboto sa Santo Niño kung ano yan, hindi yan totoo. Hindi dadami ang mga deboto sa Nazareno kung hindi rin yung totoo. Kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa mga taong naniniwala sa Kanya. At dahil ganon kabusilak ang pagmamahal ng bawat Katoliko sa sacred images dahil sa mga nire-representa nito, nararamdaman ng Diyos yan at pagdadaluyin niya ang kanyang kapangyarihan sa mga image. Hindi ba natutuwa ang Diyos na makipagsiksikan ng libu-libong tao tuwing kung sasapit ang translasyon para lang makahipo sa image? Ganon kalalim ang faith ng mga Katoliko sa Pilipinas. Hindi ba natutuwa ang Diyos na yung nire-representa niya, sinasayawan ng mga Katoliko sa Pilipinas? Natutuwa siya. At dahil sa sobrang galak ng Diyos sa mga Katoliko sa Pilipinas sa pamamagitan ng ating tradisyon, dadaloy ang biyaya sa pamamagitan ng image. Actually, kahit hindi mo pahawakan, kahit tignan mo lang at manalangin ka na nagmumula sa puso, ibibigay niya yung kagustuhan mo. Ibibigay niya yung kahilingan mo. It is not the image, yung sinasabi niyong sinasamba namin, no. Yung nire-representa. Pag nakakakita kami ng Santo Niño, diyan nagbubukas ang puso namin na, salamat. Dahil sa'yo, Katoliko ako. Kaya nga lagi kong sinasabi, no, the sacred images ng Catholic Church ay nakakapag-convert ng tao. Image pa lang. Image pa lang.
The sacred images ng Catholic Church nakakapag-convert ng tao. What more pa mismo yung mga tao na Katoliko. Kaya nga tanungin nyo rin ang mga sarili ninyo. Yung rebulto ba ni Felix Manalo sa Central nakapag-convert? Oh. Yung rebulto ba ni Ellen G. White nakapag-convert? Oh. Marami akong mga nakilala na dating Protestant na na-convert dahil sa image. Yung dati ko pong kasamahan nung ako ay hindi pa ako masyadong active nun sa simbahan kasi nagkursi-kursiliw ako no? Dati po siyang Iglesia ni Cristo na ngayon ay deboto ng Poon Nazareno. Paano nangyari? Hindi siya naniniwala sa mga rebulto. Ang ginawa ngayon nitong babaeng to, sabi niya, pinaniniwalaan ka, ikaw yung Kristo. Itong Jesus na to. Yun ang sabi niya. Kasi, doon kami sa hinahawakan yung paa. O, sabi niya, may pa-Kristo-Kristo pa kayo, mga Katoliko, hindi siya naniniwala. Nagkaroon ng malalang sakit yung anak niya. Ang sabi niya, kung talagang totoo ka, kung talagang tunay ka na naghihimala, luluhod ako mula labas ng pinto ng Quiapo, papasok hanggang doon sa harapan ng altar, luluhod ako, pagalingin mo anak ko. 3 days, gumaling yung anak niya. Iyak siya ng iyak mula doon sa pinakapinto ng Quiapo, lumuhod siya palakad hanggang doon sa harap. Siya ay Katoliko na ngayon at deboto ng Nazareno. Pag naalala ko, naiyak ako. Kaya kung duda kayo naiyak ako pag naalala ko yung kwento. Kung duda kayo sa mga sacred images, hamunin nyo. Sabi mo, Santo Niño, totoo ka ba? Totoo bang pinagdadaluyan ka ng himala ng Diyos? Mas maganda yung ganon. Subukan mo. Mas okay yon kaysa nilalait nyo yung mga sacred images, hindi nyo naman pala alam. Hindi nyo inaral. Malaki ang nagawa ng mga sacred images ng Catholic Church sa pananampalatayang Kristyanismo. Ginamit ang mga sagradong imaheng yan para turuan ang mga paganong no read at no write. Ang sacred images ng Catholic Church ay ginamit din para kalimutan na ng mga pagano ang mga rebultong pagano. Ang sacred images ng simbahang Katolika ay ginagamit din para araw-araw nating maalala ang Panginoon Diyos. Mahalaga kasi na may nakikita ka. Dahil tayong mga tao ay mga visual creatures. Ginamit ang sacred images ng Diyos bilang daluyan na kanyang himala. Kaya may gumagaling. Ginamit ang sacred images ng simbahang Katolika. Kaya tayo nagkaroon ng mga tradisyon. Dahil sa pagpasok ng mga debosyon. Bakit nagkaroon ng debosyon? Dahil sa himalang nagagawa ng mga imahe sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang debosyon ay pumapasok sa mga sacred images na naghimala sa buhay ng bawat tao. Kaya tayo may tradisyon, may sinulog, may translasyon. Dahil sila ay may naiambag sa buhay ng bawat tao. Malaki ang naging ambag ng Poon Nazareno sa buhay ng bawat Katoliko dito sa Pilipinas. Malaki ang naibigay na ambag ng Senyor Santo Niño sa buhay din ng mga Katoliko dito sa Pilipinas dahil kaya nga tayo naging Kristiyanong bansa dahil sa image ng Santo Niño. Now, the point is, ano naging ambag ng rebulto ni Felix Manalo sa buhay ng mga tao? Nakapag-convert ba? Rebulto ni Ellen G. White, nakapag-convert ba ng tao? Ano naging ambag niya? Sige nga.
Kapag dumadaan kami ng EDSA at nakikita namin yung malaking image ni Mama Mary doon, malaking ambag doon sa aming mga Katoliko. Naaalala namin si Mama Mary. At nagdadasal kami, mahal na ina, ingatan mo, gabayan mo kami sa aming paglalakbay. Kapag nakikita namin ang image ng Santo Niño, ngayon darating na kapistahan, malaki ang nagiging ambag niya sa amin sa buhay. Bakit? Napapadasal kami. Panginoon, salamat sa buhay na binigay mo. Nagkakaroon kami ng mas lalong closer to God. Nagiging mas malapit kami lalo sa Diyos. Pag nakikita namin ang Poon Nazareno, nakikita namin siya naghihirap sa itsura ng image niya. Yung bagay na nagpapabigat sa aming kalooban, nasasabi namin sa Kanya na hindi namin kayang sabihin sa iba. Sa Diyos, Poon Nazareno, may sakit yung anak ko, pagalingin mo. Nagiging malapit kami sa Diyos. Pero kahit i-display ninyo ang rebulto ni Felix Manalo sa EDSA, anong ambag niya? Mapapadasal ba kami sa Diyos pag nakita namin yung rebulto ni Felix Manalo? Pag nakita nyo yung rebulto ni Ellen G. White, mapapadasal kayo sa Diyos? Di ba hindi? Pag nakita kayo ng Santo Niño, sino ba si Santo Niño? Batang si Jesus. Mapapadasal ka, malamang yung representation. Makakita ka ng Nazareno, mapapadasal ka, bakit? Yung nire-representa. Di ba? Atake kayo ng atake sa rebulto ng Catholic Church. May mga rebulto rin naman kayo, mga founders nyo pa. May naging ambag ba sa pananampalatayang Kristyanismo mga rebulto ng mga founder ninyo? Nakita nyo ba kung ilan nagdedebosyon sa mga sacred images sa Pilipinas? May naging ambag sa buhay ng bawat mananampalatayang Kristiyano yung mga rebulto ng mga founder ninyo kumpara sa rebulto ng Catholic Church? Like what I've said, the sacred image of Santo Niño de Cebu na kapag convert ng mga pagano, image pa lang yan. Image pa lang yan. Yung sa Baclaran, Our Lady of Perpetual Help, yan ay originally ipininta ni Lucas. Yan ay palihim na pinararangalan ng mga sinaunang Kristiyano na kapag convert ng maraming pagano, yung image ng Our Lady of Perpetual Help. Sa tingin mo makakapag-convert ang imahe ang rebulto ni Felix Manalo? Anong ambag? Yung image ng Baclaran, Our Lady of Perpetual Help, nakapag-convert ng maraming pagano, palihim na pinararangalan ng mga sinaunang Kristiyano, yan ay ipininta sa loob ng mga katakomba. Yung Baclaran, yung Santo Niño de Cebu, ginamit yan ni Ferdinand Magellan para basagin ng mga Pilipinong pagano ang mga anito. Wala nang anito ngayon sa Pilipinas. Bakit? Kasi may Santo Niño de Cebu na. Poong Nazareno, isa sa dahilan, isa rin sa malaking kayamanan ng Pilipinas ang Poong Nazareno. Isa siya sa naging dahilan yung rebulto ng Nazareno kung bakit nagkakaisa ang mga Katoliko dito sa Pilipinas. Napagkakaisa ba ng rebulto ni Felix Manalo ang mga kaanib nun? Kung nagkakaisa, dapat pala bawat kaarawan ni Felix Manalo nandoon sila sa tapat ng rebulto. Di ba? Pero imagine ninyo, bawat anibersaryo ng mga sacred images namin, libo-libo. Hindi libo libo-libo ang mga taong dumadayo. Ganon kumikilos ang presensya ng sacred images ng Catholic Church sa mga tao. Dinadayo, maging nasa ibang bansa. Kapag ba nagpakita ang ministro ng INC
Dadayuin kayo ng mga foreigner? Oh, meron kayong special treatment sa bawat bansang pupuntahan ng mga kinikilala ninyong founder? Wala. Si Pope Francis, nung pumunta sa Pilipinas, dinayo ng mga dayuhan. Tumaas ang ekonomiya sa Pilipinas. Protektado ng mga magigiting at matataas dito sa gobyerno. Bakit? Because the Catholic Church is a true church. Hindi yan pababayaan ng Diyos. Mula 33 AD up to now, almost 50,000 denominations, hindi nyo mapapatumba ang simbahang Katolika. Kahit ilang edit, pambubuli, pangyuyurak sa mga mukha ng mga Catholic faith defenders, hindi nyo kami mapapabagsak. Hindi man kaming perpekto, kaming mga kaanib ng simbahang Katoliko, pero hindi nyo magigiba ang doktrina ng aming simbahan. Kaya ako si Sanrio, hanggat ako nabubuhay, ako ay mananatiling tinik sa mga lalamunan ninyo. At hindi ko pahihintulutan na pasinungalingan ninyo ang katuruan ng aming simbahan. Dahil ako ang unang-unang maninindigan sa harapan ninyo at proprotekta sa mga kapanalig kong Katolikong mahihina na inuuto-uto nyo. Kaya tatandaan nating mga Katoliko, ang Santo Niño de Cebu, siya ang dahilan kung bakit Kristiyano ang bansang Pilipinas. Hindi siya laruan, hindi siya Diyos-Diyosan. Siya ang image na ginagamit ng Diyos bilang kanyang daluyan para matanggap natin ang mga biyaya na nais nating matupad. Kaya sa darating na kanyang kapistahan, salubungin natin ng may kagalakan sa puso ang anibersaryo ng Santo Niño de Cebu. Like what I've said, mga kapanalig, bibili na lang din kayo ng Santo Niño, doon na tayo sa sariling atin. Bumili tayo ng Santo Niño de Cebu. Kulay pula. No, magve-venerate na lang din tayo ng image. Dapat yung swak na. No, kasi the more na tayo ay nagdadasal kasama ang mga sacred images na yan, the more na napapabanal din sila. At the more na napapabanal ang sacred images, the more nagagamitin ng Diyos ang mga imaheng yan bilang daluyan ng kanyang himala. Kaya ang mga taong madasalin dito, ang mga taong araw-araw nagro-rosary, tas kasama nyo yung mga sacred images, hindi lang kayo yung napapabanal, pati yung mga sagradong imahen. At darating ang isang araw, lahat ng hihipo dyan sa mga sacred image ninyo ay gagaling. No? Gagaling sila sa pamamagitan ng pananalangin natin sa Diyos. Dahil gagamitin ng Diyos ang mga sacred images natin, hindi lang para sa atin, kundi para na rin sa ibang tao. Like what I've said, ang mga sagradong imahen ng simbahan ay ibinigay sa atin ng Diyos para gamitin sa ating mga Katoliko. Dahil yan ang kanyang gagamiting daluyan ng kanyang himala para matupad ang matagal na nating hinihiling. Para yun yung ginagamit niyang pamamaraan para matanggap natin yung biyaya na inaasam-asam ng bawat Katolikong Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Once again, ako po si Sanrio. Sana nag-enjoy po kayo sa ating live ngayon, no? Patungkol kay Senyor Santo Niño. Sana may natutunan po kayo sa akin. Actually, hindi po ako prepared. Medyo naninibago ako kasi ang tagal ko nga pong nawala. Pero sana nagustuhan ninyo yung presentations ko patungkol sa kahalagahan ng Senyor Santo Niño. Kaya Sunday, sa kanyang kapistahan, sama-sama tayong magsimba at makakakita na naman tayo ng bonggang-bonggang glamorosa na performance ng mga Katoliko sa pamamagitan ng sinulog at malamang sa alamang maraming sulpot ang dadayo sa Chibugan. Walang ano sa kanila, walang kulto-kulto, no, walang sulpot-sulpot,
kapag chibuga ng usapin. No? Marami na namang mga sulpot na magbibitbit ng pagkain tapos ng piyesta, lalaitin na naman nila ang ating Santo Niño, ang kakapal ng muka. Yun lang po. God bless you. Maraming salamat. And have a wonderful day, guys.